already Tuesday. Uuwi lang namin from work. It's already 6:40 ng gabi. Nagsimula kami kanina ng 8 o'clock ng umaga. Umalis kami dito ng 7:30 ng umaga. Then uuwi lang namin. So it's a long day because it's Tuesday. Always. Then, may kukwento ako sa inyo habang magluluto ako ng pizza. Iinit ko na lang pala yung pizza. Tsaka air fryer ng Airplane. Air fryer ng fries. Air fryer ng fries. Tapos, yun. May kukwento ako sa inyo, guys. Kung gaano kamahal dito ang mag-maintain ng bike. Ng electric bike. Na-shock din ako, to be honest. Kasi, yung electric bike ko is already, how many years na yun, Bob? 2, 3. Almost 3. No? So, almost 3. Then, kada maintain niya every 6 months, nagbabayad ako doon ng 100 to 150 euros every 6 months. So, ang budget doon, every ano lang na maintenance, except pa yung kapag magpapalit ako ng, ang tawag doon, interior, kapag naka-flatan ako, and then kapag nagpapalit ako nung dalawang hydro brake nung bike. Ang hydro brake is 80 euros, guys. 75 dati, except, including na ba yung nun? labor. Yung labor. Meron kasi tinatawag doon na red and black na hydro brake. So, lagi kong pinipili yung red kasi nagagamit ko siya over a year. Pag kasi yung black, ilang months yun? Every 4 months nagpapalit ako. So, doon ako lagi sa mas mahal kasi mas convenient ako na mas makakamura ako. One time payment lang, then mas cheaper kumpara mo sa 2 times payment. Lagi kasi akong ganun. So, kinocompute namin ni Bob kung saan kami hindi lang sa pera, pero makaka-adjust kami sa time. Kasi otherwise, pagka, nag-consuming din eh. Dahil yung bike na yon is electric, so kailangan talaga yun ng maintenance every 6 to 7. Kasi meron yung parang computer box na magsasabi sa'yo, kailangan mo ng i-maintain mo. Ganyan. So, kada gamit dito, guys, instead of insurance, maintenance, ganon. Ang mabuhay dito sa Netherlands, ha. Yung normal na pamumuhay, hindi yung nandun pa rin ako sa pamumuhay sa Pilipinas, hindi ko ginagawa yun dito sa Netherlands. Lalo na kapag inadapt ko na kasi yung dito, yung normal na pamumuhay sa Netherlands. So, ngayon, pumunta kami sa bike shop para ipa-maintain. So, ang gagawin lang doon, i-tension yung chain ko kasi loosen na siya. Then, yung yung kilometer ko, kailangan ng i-reset kasi over 4,000 kilometers na siya. And then, lagyan ng grease yung bawat gulong. Tama ba, Bob? Yung screw ng gulong. So, ngayon, punta ko doon, as a normal, every 6 months. Tapos, nagulat ako, guys. Alam niyo ba kung magkano ngayon? Sinisingil nila ako sa pagme-maintain, tsaka yung pag-chain na yon, labor pa lang, nasa 180 euros na. It means almost 12,000 labor pa lang yon. At maghapon lang nila gagawin yung bike ko. Hindi ko alam kung, again, kailangan to sa bike dito. Hindi ko alam, guys, kung bibili na lang ako ng bago. Ang bago ditong bike manually, yung pinakamura, 780. Kasi hindi nga ako pwede dahil may asthma ako. So, hindi ako pwedeng pawisan habang malamig kasi sa pagbabay kasi lagi akong ina-asthma doon. So, ang pinaka
kaya ko is electric bike. So, ayun na nga. Sa labor pa lang, 180 na. Pero yung gagawin nila, guys, like, yung ng chain ko, hindi pa nila alam kung papalitan nila ng chain. Siguro, abot ako ng 300 euro. So, it means 20,000 pesos or more sa pag-maintain ng bike ko. So, sabi ko, dahil nga kailangan siyang i-maintain, hindi pwedeng hindi. Sabi ko dun sa hindi siya may-ari, pero kasi company yon dahil dun ko nga binili yung bike ko. Malaking company dito yun ng bike shop. So, sabi ko sa kanya, teka. Hindi ko afford yung 300 euros. Tatawagan na lang kita pag push through ako. Kasi, pwede naman yun dito, guys. Hindi dahil hindi ko siya gagawin, hahanap lang ako ng mas cheaper kasi hindi ko na alam na ganun ng kamahal magpa-maintain ng bike ngayon. Unlike katulad din ng mga mga client ko, sila din naghahanap na kahit na sabihin mong super yaman nila, naghahanap na sila ng maintenance na hindi sila magka-cost a lot of money and the same service. So, ganun yung gagawin ko kasi meron dito, kung naaalala nyo guys, yung nandito sa may amin na bike shop na pinagpalitan ko ng brakes, mas cheaper doon. Tapos, naging friend na rin namin yung employee doon. So, tatanungin namin sa Tuesday ngayon, sa Thursday kung magkano, for sure half a price lang yon kasi hindi niya kami tinataasan doon. Kaso, ang problema ko naman is yung computer box. So, yun yung problemahin ko. Kaya guys, yun lang. Yun yung kukwento ko. Niinis lang ako kasi super mahal na pala ngayon. Pero wala akong magagawa. At guys, ang pagkain namin ay 2 pizza na chicken barbecue. Then, fries na i-air fryer ko. So, pwede ko siyang pagsabayin sa oven. 220 degrees for 15 minutes. Tapos, yung air fryer ko na ganyan is parang in 20 minutes okay na. Hi guys! So, habang wini-wait ko yung fries and pizza, pakikita ko sa inyo kung ano ang mga natanggap namin ni Bob dito nung birthday naming dalawa. Ang tagal na nung birthday ko, pero si Bob kasi ngayon niya lang nakuha lahat ng birthday gift niya. Sabi niya ako na lang daw mag-unbox. Pero iba ako din, ngayon ko lang din nakuha yung birthday gift ko kasi nga nasa bakasyon lahat sila nung birthday ko. So, nasa America sila, South Africa, Thailand, ewan ko na kung saan. But, now, nasa Miami sila. So, ayun si Bob, ayaw niyan sumama sa vlog. Sabi niya, ako na lang. So, unahin natin sa mga product na binigay nila sa akin. So, I have the 5 again, sweet pea. Sabi ko guys, eto, reminiscing my high school and college na Bath and Body Works. Yung pabango ko dati, kako, Bulacan. So, sweet pea, 5 of this, kind of. So, yan. Regalo sa akin yan. Then, ito, argan oil hydrating cleansing hand and nails cream. So, ito, importante dito yan sa Netherlands kasi, guys, lagi kaming dry ang skin. So, body lotion ng Stella Marie. Magkakasama to. Tinanggal ko na sa box. Body lotion, body wash, and hand soap. Tama ba? Hand soap. Tama. So, tapos, etong rituals na to. Ito ay exfoliate and moisturizing with balance cream. So, kung sino nakakakilala sa akin, I love rituals. Kay Bob, ay, ito pa pala guys. Shoes na specialized na Adidas. Regalo din sa akin yan. Last January, pero ngayon ko lang.
Si Bob, eto, running, Nike Pro running t-shirt. Doon naman tayo sa cash. So, yung family namin dito, guys, super spoiled kami, to be honest. Every birthday, Christmas, mga ganyan, and kapag bakasyon namin. So, kung susumahin, papakita ko sa inyo. Ito yung card ng mga nagbigay sa amin. Oops! It's a lot, to be honest. So, So, eto dito. So, yung nagbigay sa amin nito, guys. Eto ha. Eto yon. Tsaka eto yon. So, yung nagbigay sa amin nito, umabot siya ng tig 500 euro kami ni Bob. So, I'm grateful kasi binigyan nila kami nito. Dahil kapag binibigyan kami ng gift, natutunga ako sa Dutch kapag ayoko, sinusoli ko. So, ginagawa nila, binibigyan nila kami ng cash. So, and guys, and hindi pa yon. Dahil hindi kami nakaabot sa pagbubook ng Bruno Mars concert. Nagulat ako, binigay lang nila sa amin to as a birthday gift. Sabi nila, for both of you, Amore already celebrated in January, Bob celebrated tomorrow, which is Friday, but ngayon lang nila binigay. As a present, we would like to give you a ticket to Bruno Mars on Sunday, on July, from the family. So, guys, I'm so grateful. And Bob is really happy because he knows I like to buy the ticket from Bruno Mars. But because if you're not a VIP here na nanonood ng football match, hindi ka makakabili ng ticket as a VIP. So, lagi kang nasa queue. So, ginawa namin ni Bob, nag-queue kami, kaso wala nang, after an hour, sold out yung 3 days ticket or 2 days ticket. So, nagulat ako, akala ko nga, napadalawang tingin pa ako, guys, na, wala pa sa amin yung ticket, pero, they said, this is the ticket. So, I'm so grateful talaga, as in, hindi nyo pa sila nakikita, maybe nakita nyo na sila sa mga Facebook, story ko, pero hindi sila into social media, kasi nga may mga bata, at bawal lang mga bata dito, depende sa magulang na ilagay sa social media. So, hindi ko sila nilalagay sa social media. Wow na wow, guys! Ang aming birthday celebration on July. We have, well, etong cash na to, sabi nila sa amin, always, don't give to others this, ang kasunduan nito, I will give you money or cash in your birthday, but you will spend it on your own, not to give away. So, sinusunod namin ni Bob yun, ha? Hindi namin pinamimigay yung birthday gift namin from them because they want us to be happy and they want us to be enjoyed. So, ganun sila ka-supportive sa amin ni Bob. Hindi lang ito yung mga nabibigay nila, guys. I promise you, almost binuhay kami dito. Although mahirap ang buhay namin ni Bob, hindi ganun kadali sa dami ng bills every month. Wala kaming utang, pero yung bills dito as a city ka nakatira, it's insane. But we're very happy na dito kami binigyan ng chance na magkaroon ng sariling place. So, I'm grateful for that. And they are very supported to us. And I think I'm happy with all the gifts that we both received. Lagi nga nila sinasabi, napakalaki nyo kasi December may bonus kayo. December, before the bonus nyo, basta yun.
I'm so lucky. So, eto yung mga birthday gifts na nakuha namin. And thank you guys kung hindi man kayo nanonood or nanonood kayo. Thank you, thank you, thank you. Grabe yung support nyo sa amin na system. Hindi lang financial but support system kapag may problema kami ni Bob, may kailangan kaming sabihin sa kanila, they are there. At that's very important. At ito yung mga bagay na hindi nabibili ng pera. And it's worthless sa amin, diba? So, kain na kami. I think yung pizza okay na. And kain lang kami ng hapunan. And see you guys tomorrow. Guys, eto na yung fries. Nalagyan ko ng cheddar cheese. Tapos, ang aming sauce ay mayo ketchup. And then may parmesan cheese. Here. And then eto yung pizza. Ito yung kakainin namin for today. Ito na guys, ang aming tigisa kami ni Bob. Okay na yan. This is chicken barbecue with spinach and mozzarella. Yan ang aming hapunan today. Yep. Good, so okay na. Kain tayo, guys. Ito, try nyo. Fries, tapos may parmesan. Sarap. Ganito. Cheese loaded. Kasi meron din tong meron din tong cheddar cheese eh. Kaya mainit. So, meron din siyang cheddar cheese. Kaya, super init. Tapos ganito guys, oh, parmesan cheese. Tapos tsaka mo siya lagyan ng lekker. Pwede mo din siya gawing truffle. As of the moment, dahil puro cheese daw, cheese na lang. Truffle oil and truffle. Mas masarap. Ito si Bob. Kaya na magpakita.